kayo magandang gabi mo sa ating mga kapatid. Amen. Puri sa ating Panginoon sa gabing ito. Tayo ay pasayain natin ang pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Awitin natin ang salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Aking Panginoon.
Iyon po natin ang ulo. Amen. O Lord, na magkapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa na ikaw ang aming pagpili at binigyan mo kami ng oras na maganda na napakaganda sa oras na ito na walang na-istorbo man sa bawat isa sa amin na nandito na mananampalataya. Lord, purihin namin ang lahat na kami ay hinahanap namin ang kaligtasan habang dito kami sa Lord, ang araw na wala kami Lord, ikaw ang mga pwede sa panahon na magdakot ng bawat isa. Lord, Lord, na nandito ka sa panahon Lord, sa kaligtasan. Ikaw ang mag-usap sa bawat isa, sa bawat nanonood sa lahat, na ikaw ang mag-aliw sa bawat mga puso ng inyong mga anak. Lord, maraming salamat sa pinapatuloy mo kami binibigyan ng kalakasan at kalusugan na aming katawan. Ikaw ang nagbibigay ng magandang pangatawan sa bawat isa na wala mang anumang mabagay na sakit-sakit. Lord, sa gabi ito, pinalapit namin ang bawat isa na papatawad ng anumang mga bagay na kakasala sa mundo. Anumang bagay na nakikita namin sa mundo ito. Ikaw, Lord, ang magbibigay ng kapatawaran sa bawat isa. Hindi naman sinasadya ang magitan aming mga nakikita na makasanglibutan gawain. Lord, nakpan mo ang aming mga iiwas mo sa aming mga bagay na klaseng gawain. Lord, maraming salamat sa labi ito na hiniling ko na papunta pa lang kami dito, Lord, na ikaw ang nagkabay sa amin, na hindi mo pinalakas kami lang, na alam mo, Lord, mga anak, pupuri sa labi. Yung lang, Lord, ang nag-aaliw sa amin, Lord, ang banal na Espiritu ng bawat isa. Dito at ang bawat isa. Lord, maraming salamat. Sa Kristo. Okay, magandang gabi sa ating mga kapatid. Amen. Sa Hallelujah. oras na ito, tayo ay patuloy na pupuri sa ating Panginoon. Amen. Kasi dito masaya ang ating Diyos Amen. sa ganitong gawain ng kanyang mga anak na nakikinig sa kanyang mga kautusan at sa kanyang mga salita, Amen. kanyang mga tinig, tinatanggap natin at talagang ang tinig ng ating Panginoon ang nakasaad dito sa Biblia. Amen. Kasi ito ang kailangan natin bigyan ng pansin sa mundo nito. Amen. Kasi ang hirap. Huwag natin sabihin na mga katwira natin, kailangan natin baguhin natin ang mga katwira natin sa mundo nito. Kasi mga katwira ng mga ganon, mga maling pangatwiran sa mga sa mundo nito. Kailangan natin, bigyan natin oras ang ating Panginoon para tayo ay masaya man lang ang Panginoon sa atin. Hindi yung binibigyan lang natin ng oras ang ating sarili
at ang kagustuhan lang natin. Kailangan natin tuwing tumatawag ang ating Panginoon at nagbibigay ng schedule ang Diyos, bigyan natin ng oras. Kasi napaka-hirap tayo Tama. sa mundong ito. Kung tayo ay wala sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay ngayon, Oo. hindi talaga may mga katwiran ang bawat isa tao. Hindi mawawala sa kanila. Kasi parang hindi pa sila yung tunay na walang sarili ba sa paninindigan Tama. na lalapit sila Sa sa Panginoon. Panginoon, personal. So, sa personal Katibay na na. Amen. pag personal mo na Tama. talagang nasa puso mo Mhm. na maglilingkod ka sa Panginoon. Panginoon. Kasi Yes. Tama. kung tayo ay wala sa isa paninindigan sa atin, wala, hindi natin magagawa Tama. Ito itong yan. kagustuhan ng ating Panginoon. Mhm. Hindi natin masusunod. Talagang nangangatwirang ka pa rin. Hindi, kaya panahon ngayon, mas tingnan sa mga politika, walang mga panindigan sa bawat isa. Tama. Hindi sila perfecto. Kaya kailangan natin ng ating Panginoon. Once na nangako ka, bigyan mo ng oras. Kasi napaka-ganda ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo ay gusto namin na sa bawat isa na nakikinig at sa bawat mga wala dito, may paninindigan tayo na ang pasakop ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Tapos bibigyan mo ng oras ng ating Diyos. Hindi yung may mga atwiran, o ano-ano. Kasi wala ka pa paninindigan sa pananampalataya. Amen. Kaya ganun ka. Kaya yung mga nanonood sa live, may iniiling sana kami na may isa tayo na paninindigan kung kayo ay lalapit sa Panginoon. Oo. Hindi lang yung parang nakikisama lang Oo. sa atin o sa kay pastor, sa kanino man dito. Hindi, wala kang kailangan yung personal na ka ng Diyos, anak ka ng ating Panginoon. Amen. Yun yung kailangan natin. Kasi ang haba ng araw na ibinigay sa atin para sa atin naman. Para sa Panginoon, oras lang. Hindi natin mapagbigyan ng pansin ng ating Diyos. Kanina, nung paalis pa lang kami sa bahay, umahambo na eh. Oh. Sabi ko, Lord, makarating man lang kami sa pagpupunta namin dito sa Daphne. Yung dinidinig ng ating Panginoon na si mababasa eh. Walang bubong ang ating service. Yes. Motor lang. Kaya pasalamat ako sa Diyos. Dinidinig niya ang ating kailangan.
Hanggat ngayon, hindi pinapaulan ng Diyos. Kasi nandito tayo. At nandito sa kalagitnaan natin ang ating Panginoon. Kahit nandito lang tayo, ilan lang tayo. Basta kahit ilan lang tayo dito, nagtitipon-tipon, basta yung tunay, personal na kagalakan mo sa ating Diyos. Masaya na tayo. Amen. Mga Okay, sa gabing ito mga kapatid, tayo ay patuloy. May tawag ako kung mayroon man sa ating patutuo natin mga kapatid. Sa mga kabataan ay magandang awit kayo sa ating Panginoon. Dahil pag wala kayo ma-share sa ating Panginoon, Andug-awit. magandang-awit man lang kayo. Oh. Para masayahan ang ating Panginoon sa inyo mga kabataan. Mm. Sige, punta kayo dito. Amen. See? Ah. Ano ba? Ha? God save
Okay, tayo ay sa testimony, tayo ay meron pa ba? Okay, isgada. Tayo ay papatuloy. Amen. Sa ano, sa awit. Hallelujah. Awitan natin ang Diyos. Kay buti-buti mo kami.
Amen. Lord Jesus. Amen. Natin tawagan sa grace. Benson. Ikaw rin sa... Isa lang sa inyo. Ikaw si Prince. Okay, tayo. Ha? Sundan di sana
Lord, na magpapagaling sa pagdingin sa hindi dito, Lord, sa lahat ng Panginoon namin sa salamat, Lord, sa pagdingin. Ang inyong mga ibibigay sa dito, sa bawat sa life, Lord, sa ikinig sa inyo. Lord, ikaw ang magbigay sa bawat isa sa amin, dito, sa paghahanap buhay namin, ikaw ang kabayan. Ikaw ang namuna sa bawat kilos namin Lord, na ikaw ang gumawa ng parahan at paano kami buhay sa mga Lord, sa mga nagkaloob ng bawat isa ito galing sa puso nila na ibinigay sa mga tapos ikaw ang kakalang Lord, ikaw ang balik sa kanila. Palahin mo ang bawat isa. Lord, ikaw ang kailangan kung ano ang pangailangan namin sa mundo ito, sa bawat isa, sa financial, sa araw-araw. Ikaw, Lord, ang maghahanap. Ikaw, Lord, ang magbibigay. Lord, maraming salamat sa tulong mo kami. Binibigyan ng pansin, sa anak, mga kaibigan, man pinatapog, bawat isa pangailangan namin dito, ikaw ang nagbubukas, ikaw ang nagbibigay sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa iyo. Pagpapagaling sa Kristo. Okay tayo. Amen. Si Upo na mga kapatid na ikinig tayo sa mensahe ng Diyos sa salita ng Panginoon. Amen. Sa gabi ito, tayo ay nakinig ng sinasabi ng ating Panginoon. Para hindi tayo manigod sa mga bagay na gawain sa sanglibutan. Amen. At maiwasan natin. Kasi kung hindi tayo, wala tayo sa Panginoon, ano tayo, yung parang buwelo dito sa mundo, walang sumasaway, walang pumipigil. Parang pakiramdam ko, parang mga tao ngayon, parang pinabayaan ng Diyos. Wala na tayo dyan. Amen. Parang yung isang magulang, matigas yung kanyang anak. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. Ganon din ang Diyos. Parang pinabayaan mga tao dito sa mundo. Amen. Kaya mga tao dito sa mundo na naaliw sila dito yung mga gawain sa sanglibutan, yung mga nakikita nila, parang doon sila na masaya. Pero hindi yan ang kagustuhan ng ating Panginoon. Hallelujah. Masasayaan natin ng Diyos kung ikaw ay nakikinig sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay tinatawag mo ang ating Panginoon sa kanyang pangalan. Hindi yung tatawag ka sa Panginoon na nandiyan ka sa sanglibutan. Amen. Hindi ka papakinggan ng Diyos. Hindi ka papabayaan ka ng ating Panginoon. Ay, kung sino man kumakatok sa Diyos, pagbubuksan niya. Amen. Bubuksan ang inyong mga puso. Hindi yung mag-iinahin kayo, mga gawain nyo naman na makamundo at hindi nyo binibigyan ng pansin ang ating Panginoon. Hindi nyo Hallelujah. binibigyan ng oras ang ating Diyos. Paano kayo bibigyan? Magkakaroon man kayo dito sa mundo ito, pangsamantala. Tama. Pero hindi ito yung tunay na buhay sa mundo ito. Ang tunay na buhay nandun sa ating Panginoon. Kaya
mga kapatid, wag natin isipin na yung sarili lang natin na mapapasaya natin dito sa mundo. Kundi isipin natin na yung ating mga kapatid dito sa mundo na maatak natin Amen. na magsaya sa ating gawain. Hindi yung kayo yung maatak. Kasi nakapakinig tayong salita ng Diyos, ibigay natin sa kanila. Mapansin ng ating Panginoon. Kaya nga, gumawa ng kautusan ng ating Panginoon dito sa mundong ito kasi mabigyan ng karunungan ng ating Diyos. Ito yung biyaya natin sa ating Panginoon. Yung tunay ng karunungan kung matagpuan mo ang karunungan dito sa mundo. Amen. Pero kung hindi nyo matagpuan ay hindi kayo makakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kasi kung matatanggap natin yung tunay na biyaya, buhay na walang hanggan. Yun yung tunay na biyaya, hindi yung biyaya dito na gagamitin mo lang sa pangsarili mo. Kundi doon sa taas ng tunay na biyaya, yung buhay na walang hanggan, yun yung kailangan natin matanggap sa ating Panginoon. Kaya dito sa mundo ito, huwag tayong masyadong masaya dito sa mundo. Masaya tayo kundi dito sa gawain ng ating Diyos. Masaya naman inaaliw tayo ng ating Panginoon Hindi yung nag-aaliw sa atin yung Diyos ng makamundo. Hindi yun kailangan natin. Yung Diyos na makasanglibutan. Ang tunay na Diyos, ganitong gawain na pinupuri natin ang ating Panginoon na tayo ay sabay-sabay ang puri sa Kanya. Yung tunay na kasayaan dito sa mundo, hindi yung sa sarili lang inaaliw. Kaya tayo matatanggap natin lahat ang paghihirap natin at pagtsatsaga natin dito sa mundo. Mabiyaya yung mga matyaga kasi yun yung binibigyan ng pansin ng ating Diyos. Matiisin. Matiisin na hindi siya ayaw niya umalo sa mundo, sa makamundong mga gawa ng tao. Kaya iwasan natin mga kapatid ang sobra-sobra ang pangarap natin dito sa mundo. Iba na yung malabas sa social media, katwiran talaga ng mga tao. Practical lang. Practical. Gamit mga practical Hindi naman inutos ng Panginoon yan. Practical. Dahil sa pag-practical nyo, maraming tao na nadadamay sa inyo. Kaya magbago na mga kapatid. Sisingilin kayo ng Diyos pagdating ng panahon. Okay, sa gabing ito tayo tako tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ang ating share ko sa inyo sa kay Philemon chapter 1. Kaya dito tayo mga kapatid sa tunay na naglilingkod sa Panginoon.
Hallelujah. Okay, tayo patuloy. Mula kay Pablo na nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus kasama si Timoteo na ating kapatid. Oo. Pilimon, aming minamahal na kamanggagawa sa Panginoon. Ito yung mga naglilingkod sa Panginoon sa ating gawain, katulad nito mga gawain natin. Ganito rin yung gusto ng ating Diyos. Kasama si Apia na ating kapatid, si Archipus na kapwa nating sundalo ni Kristo, at ang mga nananampalatayang nagtitipon sa inyong tahanan sa pagsamba sa Diyos. Ito yung sinasabi na yung sundalo kay Kristo, yung mga mananampalataya, yung tunay na tumatanggap sa ating Panginoon Kristo. Sila yung nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sila yung mga nagkakaisa, nagtutulungan sa pagpapahayag ng ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Amen. na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Sana tanggapin natin, mga kapatid, na tayo ganitong gawain. Sana magkaisa tayo na may isa tayo na na paninindigan sarili sa ating Panginoon. Na tayo ay lumapit buong puso sa ating Panginoon. Amen. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing pinanalangin kita. Dahil nabalitaan ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang pagmamahal mo sa lahat ng mga binabanal ng Diyos. Yun yung mga diyan natutuwa ang ating Diyos. Yung mga binabanal ng ating Panginoon at patuloy na nakikinig at patuloy silang ginaganap nila ang pag-ibig nila sa ating Panginoon. Idadalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo na bunga ng inyong pananampalataya ay pagpatuloy habang lumalago ang inyong pangunawa sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa atin dahil tayo ay nakay Kristo. Ito yung kailangan at mga kapatid. Yung pananampalataya natin at nakakapakinig tayo sa salita ng Diyos. Ang kapayagan ng ating Panginoon. Kailangan palaguin natin. Kasi yun yung binibigay sa atin ng ating Panginoon. Minamahal kong kapatid, labis na nagbigay kagalakan at kaaliwan sa atin ang inyong pagmamahal sa mga mananampalataya na nagpapasigla sa kanila. Ito yung tunay na talagang ang bawat isa tulad nitong gawain, natutuwa, nagagalak, mas lalong natutuwa siya kasi ang ating kapatid na si Pablo na siya na talagang namumunga ang kanyang mga kapayawan at kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya tayo mga kapatid, kailangan natin ilapit natin ang bawat isa. Yung may tunay na
puso na ilalapit sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon bilang apostol ni Kristo, maaari kitang utusan kung ano ang dapat mong gawin. Utusan sa ating mga katulad dito, mga gawain. Utusan ngayon si Onesimus na ipahayag salita ng Diyos. Pero dahil mahal kita, minarapat kong makiusap na lamang sa iyo. Kaya bilang isang nakatanda at bilanggo dahil kay Kristo, nakikiusap ako sa inyo para kay Onesimus na sana patawarin mo na siya ay naging anak ko sa pananampalataya ito sa bilanggo. Siya yung kailangan magbigay ng puso na walang pag-ano sa kanyang kapatid sa Onesimus na siya ay papatawarin sa kanyang mga gawain. Kaya nag-ano ang ating si apostol ng ating Panginoon, si Pablo, sasayahan na tatanggapin niya ang bawat isa sa atin na magpatawad. Kung gaano tayo tinatawad ng ating Diyos, tayo ganun din sa kapwa natin. Patawarin natin na tayo ay magkaisa. Dati ay wala siyang pakinabang sa iyo, ngunit ngayon ay pakinabangan na siya sa ating dalawa. Pinapabalik ko na sa iyo ang minamahal kong si Onesimus. Gusto ko sanang dito na muna siya upang sa pamamagitan niya makakatulong ka sa akin habang nakabilanggo ako dahil sa aking pagpapahayag ng magandang balita. Ito yung kailangan. Kasi tayo mga kapatid, katulad itong gawain, yung parang tao ito, nakabilanggo tayo sa ating Panginoon sa pananampalataya. Sabi ng ating Pablo. Kaya tayo kailangan magkaisa, nagtutulungan. Palakasin natin pananampalataya natin. Ngunit tayo kung itong gawin nang wala kang paindulot upang maging usang loob ang inyong pagtulong at hindi sa pilitan. Hindi sa pilitan mga kapatid, kailangan natin yung buong puso natin na gagawin. Marahil na iwalay siya sa iyo ng saglit upang sa kanya pagbabalik ay hindi na kayo makakaiwalay pa. Kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal ng kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na siya iyo. Ngayon hindi mo lang siya halipin, kundi kapatid pa sa Panginoon. Kaya masaya mga kapatid kung tayo ay talagang nagkakaisa sa Panginoon. Kaya masasayaan din ang ating Diyos. Tayo ay talagang yung tatawagin ng Diyos, yung tunay lang dito na pananampalataya at may panindigan sa sarili. Kahit anong bagay na makaambala sa bawat isa sa atin, ay uunahin ko ang Diyos. Kasi may isa kang salita Kung siya man ay nagkakasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang
pagkakautang niya sa iyo. Kahit na kung tutuusin ay utang mo sa akin ang inyong pagkakilala kay Kristo. Kaya yung bawat sa ating mga kapatid, pag linapit natin ang ating Diyos, parang huwag mo nang sisingilin kung ano pa yung ilalapit mo. Kundi, ilalapit mo siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yung ganung utang na loob na natulungan mo siya, hindi ganun. Kailangan masaya ka na may tao ka na nailapit sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, pagbigyan mo sana ang aking kahilingan alang-alang sa Panginoon. Paligayahin mo ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Alisin natin lahat ng mga nalalaman sa ating puso na hindi kaayaya sa ating Diyos. Para lahat ng gusto ni Pablo, yung talagang masaya at talagang gagalak sa ating Panginoon. Sumulat ako dahil malaki ang tiwala kong pagbibigyan mo ang aking kahilingan at alam kong higit pa roon ang inyong gagawin. Siya nga pala ipag-anda mo ako ng matutuluyan dahil umaasa kong makakabalik sa iyo dahil sa inyong panalangin. Kinukumusta ka ni Papras na kapwa ko bilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ng mga kamag-gagawa kung sina Marcos, Aristarchus, Dimas at Lucas. Pagpalahin nawa kayo ng Panginoon Kristo. Yun yung mga kapatid, yung mga manggagawa sa ating Panginoon. Sila ay nagtutulungan sa gawain ng ating Diyos. Kaya tayo mga kapatid, kailangan makapakinig at nakiisa dito sa ating Diyos. Kailangan magtulungan tayo na mailigtas man lang ang mga taong na makasanglibutan. Ipahayag natin ang magandang balita sa ating Panginoon para tayo ay masayahan ang bawat isa sa atin. Masaya tayo, sabay-sabay tayo nagigalak at pinupuri ang ating Diyos. Masaya ang ating Panginoon. Okay, maraming salamat mga kapatid. Yun lang aking message sa inyo mga kapatid sa ating salita ng ating Panginoon. Kay Pilimon, basahin nyo mga kapatid. Nasa bahay kayo, basahin nyo mga kapatid. Kay Pilimon chapter 1. Para mas maunawaan natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Okay. At yun lang mga kapatid, tayo ay tututuan natin pastor. Amen. Hanggat hindi mo natagpuan personal ng ating Panginoon, ay tandaan nyo, wala kayong panindigan sa ating Panginoon. Minsan lalamig kayo sa Diyos.
minsan iinit kayo sa Diyos. Ano sabi sa Biblia sa Revelation? Isusuka kayo ng Panginoon para kayong maligamgam. Kapag ikay uminom ng tubig na maligamgam sa anong pakiramdam mo, di mo malulunok, diba? Ayaw ng Diyos na gano'n ang mananampalataya ng isang tao, minsan malamig. Diba? Minsan malamig, minsan mainit. Sabi ng Biblia, sabi sa Revelation, anong gagawin ng Diyos? Isusuka ng Diyos. Ang sabi niya. Amen? Ang sabi ng Diyos sa Revelation. Basahin natin sa Revelation. Pahayag. Revelation chapter 3, 15, 16. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit man. Para bagang nanampalataya lang siya, Brother Rando, na okay lang, aatin lang ako church. At least may naatinan ako, may nakapakisamahan ako. Tama? Amen. Sabi niya rito. Higit na mabuti kung ikay malamig o mainit. Mas maigi pa sa inumin na mas malamig. Tama? Di ba? Mas maigi pang uminom ka ng mainit. Kaysa uminom ka ng maligamgam, ayaw ng Diyos niyan. Yan daw ang katangian ng pananampalataya natin. Minsan mainit, minsan malamig. Ano pakiramdam? Ang tawag nun, maligamgam. O ngayon, sino bang iinom ng maligamgam? Yung lamang taong may sakit. Wala naman sakit ang Diyos. Kaya nga, sabi niya, ngunit dahil sa ikaw maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Kung ganyan ang pananampalataya mo, minsan mainit, minsan gusto mong umatin, minsan hindi, dahil naabala ka sa mga bagay sa sanlibutan, malamig ka. Tama ba? Amen. Ibig sabihin nun, hindi mo pa natagpuan ang relasyon mo sa ating Panginoon. Isusuka ka ng Diyos. Kahit anong gawin mo. Ganyan ang mga Kristyano, malamig, mainit. Pag magsimba, okay. Pag walang may gawain, okay din. Tama? Amen. Pero kung ikaw ay may relasyon sa Diyos, hahanapin mo ang Panginoon. Lagi mong gustong mong nakikita. Amen. Think of it. Kapag ikaw ay may relasyon sa papa, mama mo, yung mama mo ayaw mong gustong umalis na lumayo sa iyo. Bakit? Mayroon kang relasyon. Ang papa mo ayaw mong umalis. Bakit? Kasi mayroon kang naramdaman na isang bagay na relasyon. Amen. Tama ba yun? Ang mga taong ganyan, na mainit malamig, wala pang relasyon yan sa Panginoon. Nagre-relihiyon ka lang. Magsimba dito, simba doon. Walang panindigan yan. Pagyayain ng birthday, okay, sama ako. Yayain ng anniversary, sama ako. Tama ba yun? Nag-gets nyo ko? Amen. Mas gusto niya yung happy-happy siya. Na may video, okay. Tama ba? Amen. Na may alak at bidyuki, doon siya masaya. Pero sa salita ng Diyos at makikinig sa salita ng Diyos, okay lang, umatin ako. Masigit kong mahal yun. May kantahan at inuman at bidyukihan. Mas gusto ko yun, may kainan. Amen. Anong sabi ng Biblia? Hindi lamang kayo nabubuhay sa tinapay. Bagkus sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Amen.
Yun dapat ang hanapin, yun dapat ang pagkain na dapat nyong pagkasiyahan. Katulad nitong gawain. Amen. Wala pa silang paninindigan. Hindi nila matatagpuan ang paninindigan sa salita ng Diyos. Kunting ulan, kunting hindi na atin. Bakit? Wala silang paninindigan. Ang mayroon sa kanila, pakikisama lamang. Amen. Ano sabi ng Biblia? Ito yung mga tao may paninindigan. Ano sabi ni Brad Burnham? Nais kong mabasa, sinasabi ni Brad Burnham. No? Quotation ni Brad Burnham. Christian, you must have personal relationship to God. Madarapat na magkakaroon kayo ng personal na relation sa Diyos. Dahil ang pagsamba ninyo, hindi ayon sa pakikisama. Nag-gets ko? Amen. Yan yun sa nabi ni Brad Burnham. Saan niya sinabing quotation? Is your life worthy? 1963. Sabi niya, in order to be a son of God, kayo'y magiging anak ng Diyos. Kaya nga, kung hindi kayo, wala kayong relasyon sa Diyos, hindi kayo magiging anak ng Diyos. Sabi niya, you must become relation to God. He must be your father. Nararapat siya ang inyong ama. Kung ibig sabihin, kung ikay anak, bawat hingin mo, hahanapin mo ang iyong ama, doon ka humihingi. Amen. Hallelujah! Yung minsan naasar ako sa mga anak ko pag may dumating, hingi. Diba? Ayaw kong humingi sila sa iba dahil ako ang tatay. Sino mapapaya? Sa palagay nyo? Tatay! Ba't ka humingi doon sa ibang tao? Ako ang tatay mo! Nag-gets nyo ako? Amen. Yun yung relation. Ang relation may obligasyon, Brother Ando. Amen. Ang relation mo kay Sam, anak mo siya. Ang relasyon ni Sam sa'yo, tatay ka niya. Si Sam may obligasyon sa iyo, ikaw may obligasyon kay Sam. Ang obligasyon mo kay Sam, kailangan mo paaralin siya, kailangan buhisan siya, kailangan yung mga pangangailangan niya, maibigay mo sa kanya. Amen? Amen. Bilang isang tatay. That's your relation. Ang relasyon naman ni Sam, bilang isang tatay, kung mayroon siyang maitulong, igalang at sundin ang mga payo ng tatay niya. Amen? Amen. Ganun ang relasyon sa... Hallelujah! Kapag wala kang relation, bakit kita papakialaman? Hindi naman kita ka-ano-ano. Nag-gets niyo ako? Amen. Dapat magkaroon tayo ng relation sa Diyos. Nag-gets niyo? Ngayon, sa relation, doon magkakaroon ng matibay na paninindigan. Sa palagay mo, sa kahirapan, sino ang tutulong sa iyo? Tatay. Ikaw magulang, sino tutulong sa iyo? Anak. Nag-gets nyo? Amen. Yun yung involvement ng relation. Yan yung sinabi ng ating kapatid. Kahit mag-away kayo, Brother Lando, kasamaan kayo ng loob, kapatid kayo, mag-ama kayo, hindi pwedeng limutin ang inyong pagkarelasyon. Amen. Nag-gets nyo? Amen. Ngayon, sabi ni Brother, he must be your father in order for you to be his son. At ikaw naman ay magiging kanyang anak. And only his sons and daughters, ikaw magiging anak, are saved. Kung ikay magiging anak na babae o lalaki, ikay ligtas. Tama ba? Kung nasusunog ang bahay mo, unang ano ililigtas mo, rape. Nandun yung anak mo, ang rape mo, nandun ang TV mo, napakamahal, sinong ililigtas mo? Ano ay isipin mo, rape o yung ano, yung TV o yung anak? Wala ka naman relation sa rape, wala ka naman relation sa ano TV, pwede mo masunog yan. Lahat ng that is the properties must involve ang relation mo sa iyong anak. Amen. Ngayon, sabi niya, kaya ang ililigtas, not the members of the church,
Sabi ni Brother Ram, dapat hindi ka membro sa church. Hallelujah! Kaya pag ikay membro ka lamang, wala ka relation sa Diyos, aatin ka, pwede. Hindi ka aatin, pwede. Yan ang members. Ang sabi ni Brother Ram, not the members of church, but sons and daughters. Hindi ka membro sa church. Hindi tayo membro dito sa church, Brother Rando. Kung hindi tayo mga anak ng Diyos. ng Diyos. Amen. Ngayon, kung tayo mga anak ng Diyos, ang pag-atin natin dito, hindi membro, kundi you have a relation to God. Sabi ni Brother Ram. Sabi niya dito, there's only one thing that will produce that. That's the new birth. Kailangan mong bagong panganak. Hallelujah. Kailangan ang anak ko maipanganak para magiging bahagi sa akin. New birth is the only thing that will produce relation to God. Kailangan mo ma-born again. Hanggat hindi ka ma-born again, Sam, hindi, nabautismohan, nalubog na ako sa tubig. Kahit doon tayo magbabautismo sa pinakamalalim na dagat. Anong pinakamalalim na dagat? Ha? Sa Pasipiko. Kahit ilubog kita ka ilang milya sa lalim doon. Kung hindi ka ma-born again, hindi mo pa rin, wala ka pa rin relation sa Diyos. Amen. What is the born? New birth. What is the new birth? The new birth, sabi ni Brother Abraham, the new birth is the only thing that produces relations to God. That's right. Sons and daughters din with takes place din. Here's the question one to get to. The man said, sinabi daw, marami nang tatanong sa kanya. The man says, what do we do then after we been born again? Anong gagawin namin kami after, tapos nagpinangalan? So many ask me that question. Marami nang tatanong sa akin yan. What should I do then, Brother Abraham? If you are born again, sabi ni Brother Abraham, kung ikaw may born again, your entire nature is changed. Ang inyong katangian, ang inyong pagkataong luma, napapalitan. Amen. Ang itlog, Sam, hindi na natiling itlog. Kailangan mabibiyak ang shell na yon, mapapalitan siya ng sisiw. Tama ba? Yan yung eastern egg na ibig sabihin. Now, ibig sabihin, to change nature, you are dead to the things you once thought. Patay ka na sa mga bagay ng sanlibutan, mga bagay sa iyong nakaraang buhay, patay ka na noon. You be to be changed to your life. Sabi ni Brother Abraham, anong salitang change? Na bago, napalitan. Nag-gets niyo ako? At once natagpuan mo, naging relation mo ang Panginoon, kaya nasabi ni Brother Ando kanina na nasabi ni Brother Ando sa Pilipos na sabi na sa Pilipos chapter 1 verse 21-30, sapagkat sa ganang aking mabuhay ay si Kristo. Yan yung may relasyon na kayo. After the new birth, magkakaroon ka na ng relasyon. Ngayon, sa relasyon, nakaakibat ang responsibilidad. Amen. Nakita ko? Amen. Kapag member ka lang sa, wala kang gagawin sa church, opo. Makinig, uuwi. Maghintay sa gawain, kaya wala kang init sa church. Kasi wala kang ginagawa. Membro ka lang. Hindi ka membro sa katawan ng ating Panginoon. Tama? Hindi ka sons and daughters. Sabi nga dito, ang mamamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad, ito'y magiging mabungang mapagpapagal. Sabi ng ating Panginoon. Ngayon, anong sabi dito? Sabi sa Roma, sabi ko sa Roma, tapusin natin maaga to. Roma 8:35 hanggang 39. Ito ang relation, Sam, na hindi pwedeng handa kang isakripisyo ang iyong sarili.
Dahil sa pag-ibig. Ang relasyon, naroon ang nakatali ang pag-ibig. Tama? Amen. Kapag ang isang relasyon na walang pag-ibig, hindi kayo magkakasundo. Dahil ang pag-ibig nakaagibat ang respeto at pagkakasundo, pagkakaisa, pagmamahalan, na yun ang magdikit sa inyo. Sa mag-asawa, pag wala ng pag-ibig, mahirap na magsama yan. Nag-isyo? Sabi po sa Roma chapter 8, 35-39, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi ni Pablo, kahit dumanas pa tayong ng mga pagsubok, kapag mahal mo si Kristo, kahit anong pagsubok, walang makakapaghiwalay sa Kanya. Amen. Ano daw pagsubok na ito na ginagamit ni Satanas na pwede tayong atimin na para ihiwalay tayo sa ating Panginoon? Sabi niya, paghihirap. Mahirap kami, kailangan magtrabaho. Ayaw ko na sa Panginoon. Di ba? Sabi niya dito. Pag-uusig. Sinisiraan ka. Nasa Panginoon ako, sinisiraan ako. Bakit ganito? Gutom. Yan daw. Kawalan ng kawalan. Nung walang pera, kawalan, wala. Panganib. O maging kamatayan. Gaya nga sinasabi sa kasulatan. Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganay ng aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Ngunit sa ganitong kalagayan, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig sa ating Panginoong Kristo. Tama ba? Amen. Yan yung panindigan, Brother Ando. Mamatay, mabuhay, tagutuman o ano paman, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig. Yan yung sinasabi ni Sister Bina, lahat ng kahirapan, lahat ng pagsubok, naalala mo pa totoo ni Sister Bina dito, ay kaya niyang tanggapin. Huwag lang daw siyang pahinain ang kanyang pananampalataya. Sabi ni Sister Bina. Yun ang kinakatakutan niya na manghihina ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sa pag-ibig sa Panginoon. Yan ang kinakatakutan. Yan din ang kinakatakutan ko, Brother Ando. Na manghihina ako at parang yan ang kinakatakutan ko na manghihina ko sa Panginoon yung pag-ibig ko sa Kanya. Yan ang kinakatakutan ko. Bakit? Kasi pag once na lumamig ako sa Panginoon, ang aking mga desisyon, puro pahiwalay sa Panginoon niya. No? Buti kung nanonood sa live. Sumisilip ng kaunti, amen. Magsabi lang ng amen, pero wala naman naintindihan. Kasi sisilip lang konti. Kunwari, wala naman nanood. Bakit? Basta nanood pa rin sa TV. Tama ba? TikTok. Baka nanood pa sa TikTok, sa cellphone niya. Kaysa pinanood na sa gawain. Yan yun, walang makakapahig-hiwalay. Ang sabi sa relation na description sa dictionary, the ways which two or more concepts, object, or people are connected at things effect on relevance to another. Ibig sabihin, ang relation, konektado kayo sa isa't isa. Tama ba? Amen. Pag sinaktan mo, ganun ang kapatid. Tingnan mo yung magkapatid, ha? Ang magkakapatid, mag-away-awayan sa loob ng bahay. Nagsusuntukan, nag-aaway, magkakapatid yan. Pero pag inaway yan sa ibang tao sa tagalabas, hindi papayag ang kapatid niya na mayroong masasaktan ang kanyang kapatid. Bakit? Connected. Yun yung tinatawag na relationship. Connected. There was something to connected to two of them. Mayroon sa kanilang nagkukunikta. No? Nagisyo? Amen. Yan yung ibig sabihin ng relation. Tama ba? Pero kung ikaw, wala pang relation sa Diyos, Brother Ando, wala kang paninindigan. Pero sa palagay mo, Sam, JM, kung tayo ay laging tuwing gawain may lechon, isang piraso,
At may mga luto tayong crab at ano masarap na pagkain. Ano sa palagay nyo? Ano mangyayari dito sa church? Marami. Oh. Kita nyo? Maraming magsisimba. Bakit? Di ba? Kasimple lang. O, di ba? Common sense. Pero ang pagkain sa salita ng Diyos, ayaw. Ayaw nila. Tama? Kasi ang tao, gusto kabig. Gusto ng tao, kabig. Yan ba relation? Sa Diyos? Dapat may konektado tayo. Sa totoo lang, ang hintil, hindi naman talaga tayo koneksyon sa Diyos Kay Kristo, Brother Ando, hindi tayo konektado. Bakit ko sinabi? Ano sabi ni Pablo? O, basahin natin. Bakit ko sinabi na hindi tayo konektado? Kinukunik lang tayo ni Kristo sa Diyos. Nag-gets ako? Amen. Ang may kakoneksyon talaga sa Diyos, ang Israel. Kinukunikta lang tayo. Bakit tayo kinukunikta? Because we are part, before the foundation of the world, bahagi na kasi tayo sa isipan ng Diyos. Kaya, kinukunikta tayo ni Kristo. Hindi pwede tayong ihiwalay. Sabi po ni tawag nito? Ni Pablo. Tinaw ha? Sabi ni Pablo sa 11. Chapter 11. Romana 11. Chapter 11. Wala tayong connection na din ando. Kay sa Diyos, tinan mo. Pero binigyan tayo ng pagkakataon para makakakonect. Sabi niya. Sa Roma 11. Verse 11. Sabi niya. Natisod ang mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Kaya ang mga Hudyo hindi sila sumampalataya. Ibig bang sabihin tuluyan na silang mapapahamak? Yan ang tanong. Hindi po, sabi ni Pablo. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon ang mga Hudyo na maligtas. Pagkakataon ng mga hindi Hudyo, ang mga hintil na maligtas. Tayo yun. At dahil dito, maiinggit ang mga Hudyo. Ngayon, kung ang paglabag ng pagkabigong ito ng mga Hudyo ay nagdulot ng malaking pagpapala sa mga hindi Hudyo, sa buong mundo, tayo mga hintil, gaano pa kaya kalaki ang pagpapalang maidudulot kung makumpleto na ang buong bilang ng mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo? Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hindi Hudyo. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinangangaral ko ang tungkulin ko ito. Siya ang apostol ng mga hintil, si Pablo. Baka sakaling sa pamagitan nito ay magawa kong inggitin ang mga kapwa ko Hudyos para sa pananampalataya ang ilan sa kanila sa maligtas. Kung magtakwil ang Diyos sa mga Hudyo na naging daan para makalapit sa kanyang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ng mga idulot kung ang mga Hudyo ay muling tanggapin ng Diyos? Sila ay para na rin muling binuhay. Di ba? Sabi niya, ibig sabihin, sabi niya dito, wala tayong koneksyon. Basahin niyo, hindi tayong koneksyon. Tingnan mo, sa 17. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang sa mga sanga. Pinutol sila, sanga sila ng Panginoong Jesucristo. Pero pinutol sila, tama? Amen. At kayong mga hindi Hudyo, kayong mga hintil, ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit na pinutol sa mga sanga. Yung pinutol, ipinalit tayo. Kinukonekta tayo doon sa puno na yon. Kasi ang puno si Kristo, tama? Amen. Nag-gets ko? Oh. Ang tunay na sanga sa olibo ay ang Israel. Pero pinutol, tayo kinukonekta. Na hindi naman tayo original na puno sanga roon. Amen? Amen. Tama ba ako, brother? Yan man ang relasyon. Tayo panibagong So, binugtong tayo. Sabi ni Pablo,
tulad sa mga sanganligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit na pinutol sa mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo sana. Amen? Amen. Oh, wala naman talaga tayong relation sa Diyos eh. Ngayon, ikinabit tayo para magkaroon ng relation. Amen. Hallelujah. Nag-isyo ko. Amen. Hindi pa kayo masaya? Wala. So may mga tao na hindi ikakabit. Kaya tayo swerte. Yun. Yun yung mga tao na hindi mamatay, mabuhay. Hindi ako kakalas. Kasi ang sanga, saan nanggagaling ang buhay ng sanga? Sa puno. Ano sabi ni Kristo? Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa sa inyong sarili. Tama? Bakit? Dahil ang buhay nasa kanya. Anong magagawa ng sanga kung putol siya sa puno? Ano mangyayari sa sanga kapag naputol siya sa puno? Matutuyo. Kaya yung mga Kristiyanong putol sa Diyos, tuyo. Sasabihin, Pastor, umatin naman. Umatin pero tuyo. Hindi karuntong sa Diyos yan. Di not the body of Christ. Why? Wala silang relation. Hindi sila nasugpong, hindi sila nadugtong. Tama ba ako? Amen. Kaya palakpakan natin Panginoon. Swerte kayong mga nakita natin na tayo'y dinugtong ng Diyos. Yun yung ating paninindigan. Mamatay at mabuhay, kay Kristo pa rin tayo. Yun yung sinabi ni Brother Branham. Nakits nyo? Amen. Malinaw. Amen. Di ba? Hindi tayo kaano-ano sa Diyos, pero dinugtong tayo. Bakit kaya dinugtong? Dahil part kayo sa plano ng Panginoon. Dahil nandun na kayo sa Lamb's Book of Life, naging bahagi na kayo, kaya kailangan ng Diyos na idugtong kayo na magkaroon ng buhay. Ano sabi ni Pedro? Ikaw ba'y aalis din? Sabi ni Pedro, saan kayo may pupunta? Nasa iyo ang buhay. Nakita ni Pedro na ang buhay ng puno na yun, na kay Kristo, ang puno na yun ay si Kristo. Siya yung puno ng buhay mula sa Genesis. Hallelujah. Na tinalikuran nila Adan. At pumunta sila sa puno ng kamatayan. Hallelujah. No? Nag-gets niyo ko? Amen. Sige lang. Happy. Di ba? Mas masarap magsama-sama ang happy. Someday, they're crying. Araw ng problema. Saka nalalapit sa Panginoon. Lord, wala na po kaming pag ibalik ka ng Panginoon kung saan ka galing, sasabihin sa'yo, aalis, wala na po kami. May mga brother na paalala ng Panginoon, Lord, diba? Ano sabi? Pag may relasyon sa Panginoon, wala, sabi ni Pablo, mamatay, mabuhay, sanay kami. Naalimura kami. Ang baba ng tingin sa amin, sabi ni Pablo. Bakit? Matapot na tayo magpapakababa. Kasi yung nagpapakababa, itataas ng Diyos yan. Yung itataas, ay wala nang itataas yun nagmamataas Bababa yan. Diba? Gets nyo ako? Be stay humble. Huwag tayo magmayabang, tayo mamalaki. Huwag masyadong tumayo tayo ng mayabang. Diba? No? May bago silang gagamitan. Hintayin mo, maluluma din yan. Mayroon ikaloob ng Diyos yan. Kasi pag naluma sila, bibigyan ka ng Panginoon ng bago. Mas bago sa akin. Huwag mong madaliin ang isang bagay na anumang hiningi mo sa iyo ng Panginoon. Dahil lahat ng bagay maluluma, nabubulok at nasisira. Isa lang hindi masisira, buhay na walang hanggan.
Yun lang ang ating kailangan mga kapatid. Sana, manood sila, hindi man sila naka-attend, manood sila. Tapusin nila. Diba? Tayo po yung magsitayo mga kapatid. At tayo manalangin. No? Ipanalangin natin ng ating church, ating gawain. At ipanalangin natin ng anong mga kapatiran. No? Anong mga saan sila at ingatan sila. Hindi natin alam. At ating mga kapatiran na sa ibang bansa, Sister Bina, at isama natin sa panalangin si Mariela, Sister Mariela, no? Na magkakaibang bansa sila, brother, diba? O, at rin panalangin na may bahagi rin ng ating kapatid na si Mariela, paano ay tumutulong-tulong din siya sa gawain ito. Okay, panalangin natin siya sa ibang bansa na manood siya, nawa. Ang gusto ko, magiging award sa kanya ay maintindihan niya ang mga salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin. O Diyos na makapangyarihang dakila at ama, ikaw na po ang bahala sa amin. Sa bawat isa sa amin naririto, bigyan mo po kami ng kalusugan, kalakasan ng aming katawan, at bigyan mo po kami ng karunungan ng iyong mga salita. Ikaw po ang magbibigay ng katibayan at kalakasan sa aming kalusugan. Ma, sa aming hanap buhay, ikaw po ang maggabay at magturo na mag-iingat, pag-iingat at magbigay ka ng karunungan na upang ito'y maging pagpapala. Ama, dinadalangin ko rin ang gawain ito na ikaw po, Diyos na manguna, ikaw po ang mataas, hindi kami, at hindi yung mga tumatayo. Nawa ikay makikita nila personally na makakaroon sila ng personal relation sa iyo. Nawa, Lord, itago mo ako, Lord, itakip mo ako sa iyong likuran na hindi nila ako makita kundi ikaw makita nila, Lord. Maluwalhati ka nila, O Lord, God. Ibaba mo ako, Lord, na ikaw nawa ay maging matitaas nila, O Lord. At ganoon din, Lord God, na ikaw ang gawain ito, ang church namin, na maging maayos na ito, na mabubunga namin, napakasimpleng hingi namin, Lord God, na maging magkaroon ng bubong ito at maging maayos, na hindi na mababasa ang mga kagamitan dito sa loob mo, Lord. Ikaw na, Lord, ang bahala. Pinagkakatiwala ko na ito lahat sa iyo, Lord. At ganoon din, Lord, na Sister Bina, ikaw po mag-ingat sa kanya. Huwag mo siyang palamigin, painitin mo siya sa bawat salita mo, Lord, ang kanyang pananampalataya. Ingatan mo rin yung kanyang pamilya na rito sa patuloy na paglilingkod ng anak kapatid mo si Brother Ando at ang kanyang anak ko, Lord God, na nagamit sa musician na patuloy na bigyan mo ng karunungan, Lord, sa pagtugtog ng mga papuri. At ganoon din, Lord God, si aking isa, Lord God, na anak, si JM, ikaw po ang mag-ingat sa kanya, ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan. At ganoon din si kay Paul, Lord God, ikaw po ang magbigay ng karunungan sa mga instrument. At kami magiging mainit sa iyo, Lord God, na paglilingkod. At ganoon din, Lord God, aming mga kapatiran na hindi nakadalo sa gabing ito, ikaw po ang bahala, ikaw nakakaalam sa kanilang motibo, sa kanilang isip, kung anong kanilang pagdalo, ikaw po ang nakakaalam, Lord God. Nawa, mahayag sa kanila ang katotohanan upang maging mainit sila at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. At ganoon din, Lord God, na ikaw po ang bahala, Lord God, sa mga nakakarinig at mga naninira o mga anumang mga paninira, Lord God, anong mga panlalait sa gawain ito. Ikaw na po ang bahala, patawarin mo po sila, O Lord God. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan na ang kanilang bibig, tikumin nila, Lord God, ang kanilang kaisipan, bulagin mo na magkaroon sila ng kaliwanagan sa mga salita nito. At ganoon din, Lord, ng aking mga kapatid. Ang pagdalo sa linggo, sa gawain namin, ikaw po ang bahala. Ama, marami po salamat sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Sa lahat po ay magsabing Amen. God bless mga kapatid. Yes.